Kung kayo ho'y mga followers ng ni President Digong, watch carefully. Tingnan nyo na lang ho sa social media ang labanan. Tingnan nyo hong ingay. Pero solid ho pagdating ang mga dilawan kung umatake. Solid ho, iisa ang kanilang linya. Ang sa mga followers ni President Digong sa social media at yung mga supporters, kumbaga ito yung sinasabing die hard. In fact, ayaw ko kung sabihin extreme doon sa kanilang pagiging followers, medyo iba ho yung extreme ang dating at medyo yung iba mild ang dating. So, hindi ho pagkatapos at the same time, parang nahahati pa na parang may nagsasabing divide and rule. Hatiin to rito. Yun ang delikado. Kaya kung kayo ho'y nasa hanay ng administrasyon, kung kayo ho'y yung mga supporters ng administrasyon at kay partikular nagsumusuporta kayo sa administrasyon, kung sinong napipili ni President Digong, kapag nawala na yan, nawawala ang suporta kasi parang nagsasabi personality-based ang nangyayari sa loob ng hanay ng mga followers ni President Digong, that the President Digong is what that the followers are all about. So marami nagsasabi ho niyan. Is it true? I don't really know. What do you think? Give me your ideas now. Come on. Bukas ho yung ating whatever's, you can send in your comment, post it, whether kayo ho'y followers ho namin sa YouTube TV, and you can post it there. Let me read it later on para makita ho natin. Ganon din ho, kung kayo'y nasa live stream ho natin sa ito'y Facebook, go ahead and do it. And then tell us exactly kung anong, what you think. Sa aking mga sinasabi, hindi ho ako nagkakatang-isip ho rito. As a matter of fact, you know, as early this year, na-interview ko ho nung si Mocha sa Ben Tulfo Unfiltered na right away, I shoot the question straight. Sinabi ko that time nung sa PCOO pa si Mocha, merong nangyayaring divide and rule, bakit kayo nahahati sa loob? Mga vloggers na parang against doon sa mga nakaupong kachoka rin din yun sa opposition. Bakit ganon? Ang sa akin that time ni Mocha, well, there's a freedom of expression. And based on their expression is based on impression. Ang kanilang pagmamahayag ay base sa kanilang impression. And during that time, sabi ko, bakit parang etong PCO Secretary si Martin Andanar medyo hindi maganda ang dating sa inyong mga vloggers? Or kuminsan, bakit si spokesperson Harry Roque hindi maganda ang dating? Bakit ganito? Ang sinabi ho sa akin, well, practically because meron kaming yung respeto sa bawat isa na pwedeng magbigay ng kanilang pananaw, impresyon doon sa kanilang nakikita. Malayang pamamahayag. Ang sabi ko naman that time kay Mocha, that was February 6 in 2018 sa Ben Tulfo Unfiltered. Nilabas ho natin yan. Sinundan ko ho yan. In-interview din ho natin si Thinking Pinoy, I forgot his name. And then that's would you help me here? Sino yung si Thinking Pinoy, nakilala niyo ho I'm sorry, but sa dami ho nating guest, sinabi ko lang ho, the same questions that I asked, bakit parang ganon ang situations, nahahati kayo? And so, the same answer, that's basically yung freedom of expression. So, it's okay for us to say something kahit na nasa administration sila o nasa administration din naman kami because we're also protecting the president. Si RJ Nieto. And that's the same answer, the same. But when you look at these people na nagsasabi, ito yung mga defenders ni President Digong, mga vloggers, while attacking doon sa mga sinasabing circle na kung saan nakapaligid din kay President Digong, tulad ng mga secretary, undersecretaries, assistant secretaries. So, versus doon sa mga kanilang sa social media, yung mga defenders such as mga names na akin nabanggit. These are situations na talagang yan ho'y mapapanood nyo. Titingnan nyo lang ho. Go ahead sa Ben Tulfo Unfiltered in the file na binulusok ho natin ng February because ako ho talagang, sabihin ko sa inyo, na-intriga ho ako nang marinig ko because somebody called me from the top to say, parang may divide and rule dito. So I went on the air to say that. So ngayon, binabalikan ho natin, bakit ko ho sinasabi ngayon to? Kung kayo yung mga followers ni Digong, kung kayo din ho, nasa opposition or whether kayo nasa makakaliwa or nasa liberal, inclusive ho ang programang Bitag Live. Hindi ho kami eksklusibo lamang para sa
sa mga sumusunod kay President Digong o mga followers ni President Digong or sa administration, although nasa state network ho tayo, everybody is welcome to make their own comment. Wag lang tayo magmurahan. Kasi ako, kinukuha ho natin yung biometro or biometric. Ito ho yung inyong damdamin. May iba ho talaga, magaling, magbigay ng komento, ay pinag-iisipan ang kalang komento. Iba, gagaling sa damdamin ho nila eh. Yung iba nag-iisip, cerebral kung tawagin. Yung iba, emotions, galing ho sa kalang puso, nagpe-pent up yung emotions. And on the negative side, pag ito ho kasing umiral, ang puso, over, dun sa iyong pag-iisip, ibang klase. Pero pag ito isip, whatever is it that you have here and here, must sink in together. Ngayon, ay ako ho sinasabi to kasi ito hong mga bagay na to, pinipresenta ko ho sa inyo, nilalatag. Now, going back again sa aking pag-umpisa, talagang masyadong mapolitika ho tayo eh. Highly politicized yung ating bansa. Which is similar in the United States. Yung liberal as well as Republican, kung kayo ho'y mga nasa Estados Unidos, and you can relate to the situations, hindi ho popular si Trump across because maingay ho yung mga nasa Democrats, the liberals, dito ho, ganin din, maingay ho rito yung sinasabi mga dilawan or eto ho mga liberal. Highly polarized, ganun din ho Estados Unidos, hati ho Republican and the Democrats and their hatred. Yung galit at puot doon sa sinasabing nakaupong presidente, si President Trump, ganun din ho ang iba rito kay President Digong. At yun ho mga followers ni President Duterte, yung mga, ito ho, matindi ang galit doon sa sinasabing opposition, particular sa mga dilawan, the liberals, or the yellow. Ayaw ho na patawag yan. So ito ho mga bagay na to, kung ikay hindi masyado active and ikaw-huy nabubuhay para paangatin ang iyong estado ng iyong pamumuhay sa bansang ito, sa Pilipinas, nagsusumikap ka, ikay mababahala doon sa sinasabing alang katiyakan, gawa nga ito rin kinakalakal ho ng mga kumukontra opposition or mga dilawan, yung alang katiyakan na mga bagay na sinasabi ho nila, which is basically a part and parcel ng pagiging opposition. Pinipresenta ho nila mga negatibong bagay, yung makakascore, and then hindi nila alam, pati yung put at galit lumalabas. Talagang nagiging dahilan ho to para mahati ho yung ating bansa. Kaya sa akin lang ho, ang pagkahati sa ating bansa between the administration, the followers, as well as the opposition. But watch this. The fifth element na sinabi ko sa inyo, ay pagkahati ho ng mga followers na ni President Digong. Is it true, guni-guni ko? Come on. Either mag-agree ho kayo o disagree.